Sir Remuel Calonia, thank you very much for making me interview you. May mga pamangkot ko sa imo about national issues. Do you believe that as former President Gloria Macapagal Arroyo, inosente siya pala ka-deserving sa mga sentiments ng tabo sa buo? Mr. Alaglia, una ko maglalitaw sa kaso ni former President Arroyo. Dami siya sa kaso na dapat nagbangon sa buong isang po yun ang tinatawag nilang election sabotage. Sinabi no, si President Arroyo sa nakaligan niyang administrasyon, madamo sa mga isite natin ang mga midnight appointees niyo. Even Chief Justice Corona nadala na sa midnight appointees. Yung lang gin-appoint lang sila without due process. Kumbaga malapit na sa luwag. So naluwag na galuhan ta na mo na ng tonda. Pahamot-hamot bakar-bakar. Kung sino to ang nanamian niya, kung sino tong nalantaw yung sa uli makabulik sa iya, so mo tong gina-appoint niya. Tapos sa lugar niya nga kaso, makita naman na sa pamantalaan, sa mga tri-media, mabatyaan daw kung ano nagkakatabo. Sorry pa rin siya. Sorry nga na. So kung ako maglantaw, personal opinion ko na niya, si former President Gloria Macapagal Arroyo is liable siya, kag hindi siya inosente. Kumbaga, nakakommit siya sa sala sa mata ng tao, mata sa Diyos, kag sa banwag niya, kung Pilipinas nakasalag siya. Kag she deserve niya agumo niya o as a reward, as a punishment, wala namang nahimo niya. More fun in the Philippines, worth it din man i-visit ang Pilipinas. Bago ang slogan ka Department of Tourism nga ni. Ako na ito Filipino, kaya mo itong Filipino ka, promoting with the Philippines. Philippines, ginatawag sa ngayon yung Pearl of the Orient. Madamo alis ang makatuan sa Pilipinas. No? Kumbaga ang Pilipinas, puno ko na sa madamo ng tao, historic places, trademarks, na makagain ka information what Philippines, ano ang aras sa Philippines, ano ang kultura ka Philippines. So kung ako maglantaw, kung malibot mong bilog nga Pilipinas, hindi ka wala makahambal nga it's more fun in the Philippines, kundi makahambal ka that Philippines is rich with culture, pagkain, information, tapos history. Tama yung i-visit nila yung Pilipinas. So, ang next question natin, RH Bill, in your opinion, pabor ka bala? Ako pabor ako sa RH Bill. Natotally nga pabor ko sa kabilugan kung nang sulod ang content ka RH Bill. Madamo na siya sa iban nga mga bahin ang RH Bill nga hindi man sa advantage sa Pilipino, sa mga Pilipino sa inyo, especially sa mga kababayan. Pero kung ako maglantaw, may isa ko na namin na site nga family control sa RH Bill yung ginatawag. Balan mo ang Pilipinas, subong tama naka-populated ka tama. So, through sa RH Bill nga ma-regulate, ma-minimize ang population. Nga, ano mo na kadamo sa bata mo, pero hindi mo masagudan yung eskwela ba? Gusto na siya po, anong hambal sa iba, we're a Christian nation. Di nang mas manami, makapiskwila ka sa bata mo. Tagaan mo sa mga pangabuhi sa ulit kurusto, maging professional siya. O kung sundon ka niyong ginatindugan tanga kita Christian, we are pro-life, at wala nga hindi man sa anti-life, ginag-support sa pagani nga ang tao, Hindi makita sa hindi makita sa sala. Ang tao sa ulihi, kung nila lang nagawain sa kabuhi. Hindi na nga damo ako yung bata tigado. So next topic kita, political ideologies concerning political economy. Ano ang kapatulod sa isa ka politiko nga magpadalagan sa isa ka posisyon pareha sa mga mataas ang posisyon nga niyang pagka-presidente? Amo ko ng politika sa atin ng pungsod-subok. Sige nila, politics is the most pendulous, complicated term depending on the person who defines it. Ang politika sa Pilipinas, ang basihan sa politika sa Pilipinas is kwarta. Kung wala kang kwarta, buday kang ito. Ang naman nila, kwarta, batok, bukma. Naku, yung matigado ko, anong guna sa uli ang buto ko sa imo, kung wala kang ihatag sa akin. Pero kung nagtawang tagin,
tagaan ka 500, tagaan ka 1,000, hasta gilasan ka man. Pinagila ka muna na maaragos na lang ubos na yun. But, kung may isa ka tao ng paglagad ka itong makuha niya ka-obra, dito kaya? Masa, muna ginalantaw sa tao. Sa isa ka politiko, anong ginalantaw nila nga padlagin sila? Ako ba nga ako mapadlagin ito ako, nang makuha ko na. Pariya sila sa mga negosyante. Excite natin ang may mga business nga mga congressman nato. May mga immunity na sila yan. Nga, mapadlagan pa sila sa politika, may kwarta naman sila. First and foremost, ang nalantaw ko nga rason nila is agad na protektahan ang ilang business. So, may mga immunity na sila. Kung ara ka sa posisyon, congressman ka, makahimo ka sa kasuguan, nga protektahan ang mga business eh. Kunabi, protektahan para sa welfare ng kadamaan. But the point of the matter is, agad na protektahan ang ilang business. Hindi na ako mag-cite sa mga politiko, pero sa ibong buro, ba't amo naman na ang kalising ko ng mga tao, matagdas nga. Kunabi, nagabulit sa tao, pwede ang ginanataw nila is personal advantage nila. So next question about Chief Justice Corona. Kaya pa niya ang mga insulto ni Pinoy siya kag kaya pa nindugan ang napakambals ko. Kay Corona na pride na ang nag-drive sa iya ang ating dugan. Ang claim niya, innocent naman siya. Kay Pinoy, si Pinoy, nadindugan naman niya nga pagka-presidente. Pero kung natong ng tawon, dapat di kung sino may sala, manabat. Pero dapat itagi sa due process. Namo, ang sa impeachment nga ni Chief Justice Corona, sa pagkabalo ko lang nagtipo ni sila sa 180 signatures. Supposedly, ilang 180 signatures nga, i-verified pa na saan kang nagpirma. Pag nag-send ka to, nga ikaw, pabor ka sa impeachment, i-verified pa na, may i-verified pa na sa mga signature. But, kumbaga, ora-orada ang ginimo nila nga impeachment. Ang pagpadlagan sa impeachment spearheaded by President Aquino, ora-orada, kumbaga wala ang masunod ng due process. Pero kung nakasalagi na sa Corona, manabat siya. Pag kung ako maglantaw, hindi mo believe sa kapatid ni Corona as Chief Justice. Bala no, ng Chief Justice na nasa kay Illegal nang pag-appoint siya. Actually, siguro, ginlaktod ba lang? Oo. Mula sa kanya, bako gina, si Chief Justice Corona, nadala na sa midnight appointees. Pin-appoint na lang without the knowledge of the people, without the consensus of the people. Basta na namin lang ni Arroyo, mo, may istorya pa ginada behind kung ano ka suon, kung ano ang relasyon between the Coronas and President Arroyo. Siguro, mabalaan niya, ang asawa ni Chief Justice Corona, she was being appointed by former President Aquino into consecutive highest position sa may Burnham Park sa Baguio, naging CEO na siya, tapos isa pagid ka government run agency or corporation na hindi lang kokon, pin-appoint na sa ni President Arroyo. So ang mula kada po ang kabalaslan ni CJ Corona ang sa niya pamilya sa kay Arroyo. Ang muna nga kung ara si Arroyo nga sa kabunlay, ara si Arroyo sa Trobo, Chief Justice Corona, ara man siya niya may rescue. Galing lang kay ang ara sa administrasyon kontra na nila. Ang muna nakapiti siya kay dira siya ng lab sa impeachment nila. Kung may sala si Corona, presume siya. Manabat siya. Manabat siya. Kung ma-prove niya nga innocent siya, labing na yun. So, tanang-tanan nga yung pamangkot ko, Renz, ang tanang-tanan siya, conclusion lang, naging progreso man ang Pilipinas. Actually, ang atong nga country subong is belong yapon sa third world country, Philippines. Hindi ko mahambal nga naging progressive man kita kung basihan. Tapos ang nag-decline mo, even ang hello world, nag-suffer man sa recession. Ang Pilipinas being connected to the USA, kaya ang USA ang mga center kay ekonomiya, center sa progreso. Kumaga, ang Amerika ang mga sentro sa kanang nasyon. Kaya ang Pilipinas, naka-connecta man siya sa US. Kung ano ginasap na agenda US nga recession sa ilang ekonomiya, magyanta man na. So, siguro, bira kita pa doon. Hindi ko mambal sa mga progressive naman kita, pero matama.
So, Remuel Calonia, damo